kami na, ano po? Na magiging impartial nga po given na nag-refuse na magsuot ng robe yung ibang Senator Josh. Hindi naman po kayo magtatanong sa amin kung wala po kayong conclusion eh, di po ba? Your conclusion is as good as mine. Diba? Speaking of pagdidisiplina nga po ng presiding judge, satisfied naman po ba kayo dun sa naging pag-handle po ng presiding judge last night? Tinatanong mo ako ngayon kung satisfied ako sa pag-handle. No, House Prosec panel. Well, to tell you frankly, from my experiences, kasi siguro dito sa linyang ito, akong pinakamatanda eh. If you ask me, my personal opinion, hindi po ako satisfied. That I think. So, ayan po. Kumusta po kayo? Ito naman po ako. Malakas ba yung audio dyan? Malakas yung audio ko. Naririnig nyo ako. Tuloy tayo. Welcome po sa aking YouTube channel, Radio Channel. Pakisubscribe, like, and share, comment. And subscribe, like, share, and comment dito sa aking video upload. Okay? Hayaan nyo muna batingin kayo ng mga umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at palagi sa karamdaman. Lalo-lalo yung mga FW natin sa abroad. Kumusta po kayo dyan? Saan man kayo pag namudo na roon? Mga kababayan ko, welcome po kayo sa aking YouTube channel, Radio Channel. Pakisubscribe, like, and share, and comment. Okay? So, itong upload ko ay patungkol doon sa napanood kong video upload sa Senate hearing. Napanood ko sa Senate hearing, at saka yung sa Congress. Kung matatanda natin mga kapwa-viewers na yung impeachment na nakasama sa Senado ay napagdesisyonan ng 18 senador na ibalik yung impeachment complaint sa Congress. Ngunit, ang sagot ng Congress tuloy ang impeachment. At yung ipinasa ng sa Senado, yung ipinasa ng Senado sa Congress na impeachment complaint para kay BP Sara ay hindi tinanggap ng Congress at ibinalik din sa Senado. So, lumalabas, nagpapasapasahan sila ngayon. Kaya, maaari mga ka-viewers, madidinig natin ito siguro by July. Mga July na to, maaari matuluyan yung impeachment na yan. Kasi, nagkukuha na ng Senado at saka Congress eh. Ipinasa ng Senado sa Congress, ang ginawa ng Congress, ibinalik sa Senado. Kasi sinampan nga naman nila yan. So, kailangan dinggin. Di ba? Yan ang pagkakaintindi ko mga kapo-viewers eh. Pero para sa akin, bilang isang mamamayan, dapat talaga dinggin para malaman natin kung may kasalanan nga talaga si BP Sara. Patungkol doon sa sinasampang kaso sa kanya ng Congress na tungkol sa confidential fund. Kung totoo may kasalanan si BP Sara, doon natin malalaman kung wala at kung wala. Di ba? Kung totoo may kasalanan o wala, doon natin malalaman pag dinilig yung kaso. Pero hanggang hindi natin maririnig sa Senado yung hearing, nasa isipan natin mamamayan ay magdududa tayo. Di ba? Magdududa tayo, pera natin yun eh. Confidential fund, katiwala natin yun sa kanila eh. Pera ng mamamayan yun. Ultimo, bata na nasa loob ng sinapupunan ng ina ay nagbabayad ng tax. Bakit ka mo? Yung nanay nun, kumakain. O, di ba? Siyempre siya kumukuha ng sustansya yung bata. Di sa ina, yung nanay kumakain, bumibili yun. May tax yung mga binibili na pagkain. Bigas, anumang ulam, mahal man yan dahil may tax lahat yan eh. Mga kapo-viewer. So, dito, malalaman natin kung may kasalanan ba o wala si BP Sara. Di ba? Ito kumuha ko ng video
doon sa Congress hearing, pakinggan natin kung anong kasagutan ng mga prosecutor na didinig sa kaso ng impeachment ni VP Sara. Okay? So, pakinggan natin. Kumuha ko ng video clip. Presentation of our evidence. We are confident. We have strong 7 articles of impeachment supported by ample and convincing evidence. Thank you, Papa. Thank you. Pamela Vasquez from DCWB, from DCMM, sorry. Pero naniniwala po ba kayo na hindi po sana humantong doon sa pag-reband kung nabigyan po sana ng chance ang House Prosecution na pumarap po sa Senate Impeachment Court and nabasa sana yung articles of impeachment? Well, it is hard to speculate on what really prompted the issuance of that order. And that is precisely the reason why instead of reacting to the order, we prefer to seek first for clarification. No, we are inclined to believe na they are supporting also the mandate of our Constitution. That is what we want to believe, in as far as we are concerned, because we must be reminded of the fact that sovereignty resides in the people, all government authority emanates from them, and all of us, the prosecutors and even the senator judges, we are all bound to follow the letter and the spirit of the Philippine Constitution. Maybe get lang din po yung reaction ng House Prosec doon po sa ilang senator judge na tumangging magsuot ng robe last night. Confident or kumpiyansa pa rin po ba yung House Prosec na magiging impartial yung Senate Impeachment Court dahil po dun sa hindi pagsuot ng ibang senator judge? Chairman Akop, would you like to answer? Be gentle. Pakiulit nga po yung katanungan. Para mayroon akong pagkakataon na mag-isip. May reaction lang po doon kasi some senator judges refused to wear yung robes po during the convening ng impeachment court. So, ano po bang basa doon ng House Prosecution and kumpiyansa rin po ba ang panel na magiging impartial po ang Senate Impeachment Court? I do not know the reason why some of the senator judges refuse to wear their robes. Di po ba? So that's a matter of discipline within the Senate or within the impeachment court. Bahala na po yung presiding judge na magdisiplina sa kanila. Number 2, kung kumpiyansa po kami na ano po? Na magiging impartial na po given na nag-refuse na magsuot ng robe yung ibang senator judge. Hindi naman po kayo magtatanong sa amin kung wala po kayong conclusion di po ba? Your conclusion is as good as mine. Diba? And speaking of pagdidisiplina nga po ng presiding judge, satisfied naman po ba kayo dun sa naging pag-handle po ng presiding judge last night? Tinatanong mo ako ngayon kung satisfied ako sa pag-handle. House Prosec panel. Well, to tell you frankly, from my experiences, kasi siguro dito sa linyang ito, akong pinakamatanda if you ask me, my personal opinion, hindi po ako satisfied. That I think should be enough to answer the question that you have asked of me. And last na lang, And I add, sure ba, sure. siyempre kami yung prosecutors, may iniisip po kami kung ano gusto naming mangyari. Pero sa nakita natin kagabi, nakikita natin ang dami-daming interest sa plenary. 23 po sila. Alam ko pong mahirap yung ginagawa ng ating Senate President. Pero napunta tayo dito, may counting victory po tayo. Magpapatuloy yung impeachment complaint.
At siguro may kaunting i-clarify po natin. Siguro baka pasado nila ng kaunti, Congressman ako, na nangyari kagabi sa presiding officer. Mr. Lead Prosecutor, the question is asked of me in my personal opinion. I stick with my personal opinion because I have my own basis. I Last, hope that answers your question, Madam. last na lang po on my end, other than Kong Keith po ba, may nag-share din po ng same sentiment na merong clear intent to kill or delay the impeachment? Or si Kong Keith lang po out of the 11 prosecutors? I'm sorry. Kung may nag-share, sa House Prosec panel po, kung may nag-share lang din po ng same thought or view po with Kong Keith na there is a clear intent na i-delay or patayin yung impeachment. Ako? Are you asking? The Prosec panel po, if meron pa My pong personal opinion? Yes. I said personal opinion, yes. Yes. From my experiences. Eh, kasi I've been with government since 1970. Di ba? Now, kanina tinanong ninyo kung magkakaroon pa ng pag-asa kami dahil 17.5. Kami may pag-asa. You know why? During the era of impeachment trial, they had the numbers. Pero bakit nagpaliktad? Kasi nakita na yung ebidensya as the gentle lady from Batangas said, wala pang naipresenta na ebidensya. Siguro pag nakita na ng mga tao, yung mga senator judges, yung mga pieces of evidence, baka magbago po ang isip nila. So, yun po yung ibig sabihin ng sinabi ni Congressman Inke. I think that's my take. Maraming po salamat. Thank you po. Risa Subing from Inquirer for today's last question. Sorry po. Kung Jiki, sorry po, follow up lang po. Yung motion po na pinaprepare niyo po, that is for the plenary or for the impeachment court? That is for the impeachment court. That is for the impeachment. So, hindi po siya i-file today. We wish to file it today. And then my last question po. Kanina po, it seems na your individual stances is that unconstitutional nga po yung ginawa ng Senate ng pag-remand ng articles of impeachment sa House. And yet, you're also signaling na you're willing to comply with the Senate, the stipulations of the order of the Senate. Hindi mo ba siya two conflicting positions? I mean, if you give in to the Senate, and we assume that it is unconstitutional, then essentially being complicit also in that unconstitutional move. Let me restate my position with accuracy. No? I said we will be seeking for clarification first, and that's why we will be asking for. We opted to defer receiving the orders as soon as we are clarified about the issues surrounding the order of the Senate last night. For as long as they are within the bounds of the law, the prosecution panel will comply. So, these are not two conflicting positions for you now? I believe so. It is, we are now in a choice between being combative or cooperative, di ba? Mamimili kami kung makikicombative kami o cooperative sa husgado. Sa korte, pag matapang ka masyado, baka malamang matatalo ka. Pero pag nagko-cooperate ka sa orders ng korte at may presenta mo yung ebidensya, malamang mananalo po kayo. Kaya yung strategy namin is to act as prosecutors in front of impeachment judges, di ba? So, ayun. Pakinggan natin, di ba? Yung nga na, sabi ni Congressman Ako,
Sabi nga, kung tama yung pagkakaintindi ko, siyempre, kailangan marinig din ng mamamayan kung na isinasampa kay BP Sara na complaint kung may katotohanan ba o wala pag napatunayan at madiginig yung ebidensya na ilalatag nila. Pag may ebidensya ilatag ang prosecutor laban kay BP Sara, doon maniniwala siguro ang Senado na may dapat ng pag-usapan, dapat ng bigkin. Di ba? Yan ang sabi ni Congressman Ako. Baka pag may ebidensya, magulat sila. Oo, marinig nila at inilatag ang ebidensya, baka magulat nga naman ang mga senator judges. Di ba? Pag nailatag yung mga ebidensya. Di ba? So, kailangan natin malaman, mga viewers ko, kung may katotohanan ba o wala yung isinampang impeachment complaint kay BP Sara ng Kongreso. Kasi kawawa nga naman si BP Sara. Kung hindi madidinigan naman sa Senado yung hearing, hindi maririnig, 3 years tayo mag-iisip ang mga mamamayan, may kasalanan ba si BP Sara o wala? Magkakaroon ng katanungan sa isipan ng bawat mamamayang Pilipino na nakasubaybay dito sa impeachment complaint na sinampa ng Kongreso sa Senado, na ipinasa naman ng Senado sa Kongreso yung complaint na yon, pero ayon dito sa prosecutor ng Congress ay hindi nila tinanggap yung complaint na yon na ibinalik sa kanila, hindi na tinanggap, binalik sa Senado para dinggin nga talaga, tuloy ang hearing, pagdinig, di ba? So yun lang sa akin, viewers, kayo nang bahalang umintindi kung tama ba yung pagkaka-analisa ko na gusto lang ng Congress, ng mga prosecutor panel na ituloy para malaman din ng Senado kung may ebidensya ba o madinig ba yung mga ebidensya kung may katotohanan ba o wala. At para mapanood ng tama mamayang Pilipino, para mawala sa isipan ng mga mamayang Pilipino kung may kasalanan ba si BP Sara o wala. Di ba? So yun sa akin. Baka may nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakisubscribe lang po, like and share, comment. Okay? Yun lang po. Bye. Ingat kita lagi. Pagpalain po tayo ng pumayka.